Kamusta na mga bundokeros? Ito ng likod, si Outdoor Jan. Nagbabalik. So matagal tayong hindi vlog kasi marami tayong ginawa. Naging medyo busy tayo in the past few weeks. Pero ngayon, nagbabalik na ulit. Meron kaming akyat sa Mount Batulao. Actually, marami na akong akyat na document. Pero lahat yun, mga inumpisahan ko na rin i-edit. Kaya lang, hindi ko pa na-upload kasi nga naging busy tayo. Ayun, so ngayon, mag-upload na tayo ulit at balik na tayo sa normal nating ginagawa. Kasi nagkaroon na tayo ng free time ulit gawin. At sana makatulong din ito sa pagbabackpacking journey nyo. So, sa nakikita nyo ngayon sa harapan nyo, yung mga camping equipment ko at ituturo ko sa inyo kung paano i-pack ng maayos yung camping gears nyo. Kasi isa to sa mga nagiging reason kung bakit yung mga nag-uumpisa mag-backpacking at hiking hindi na muulit. And one of the reason is yung backpack at mga camping equipment nila ay hindi tamang nakalagay doon sa backpack nila. Kasi meron yan tamang procedure kung saan dapat linalagay yung mga camping gears na yan para magkaroon ng mas komportable sa pag-akyat sa trail. So ngayon, tuturo ko sa inyo ang tamang paglalagay ng camping equipment sa inyong backpack. Pala sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Outdoor Jan. At kung bago ka sa channel ko, kung mahilig ka sa camping, hiking, at camping gears, consider subscribing. Tara, simulan na natin. So, ang una nating gagawin is to get our backpack. Ang backpack na ginagamit ko ay Kestrel 48 liters. Isa siyang, ang brand niya ay Osprey. Ayan. So, ang pinaka-essential at kadalas kalaban ng mga outdoor enthusiast or hiker is yung ulan. Kapag umuulan, ayaw natin syempre mabasa ang mga camping gears natin. So para maprotektahan yung mga camping gears natin, ang linalagay natin sa backpack or dapat ilagay nyo sa backpack ay isang pack liner o kaya yung mga plastic labo na nabibili sa palengke. Ayun, katulad nito. Ayan, nabili ko to sa palengke. Siguro ang haba nito is mahaba siya eh. Siguro mga I think 2.5 feet or 3 feet ang haba niya. Tapos yung lapad niya is ayan, mga 2.5 dangkal. So malapad. So para maprotekta natin yung camping gears natin, maglalagay tayo ng pack liner sa loob. So ipapasok mo lang siya dito sa bag mo. Ayan. At yung mga ayaw mong mabasang gamit, katulad ng damit mo, yung pillow mo, yung air mattress mo, yung yung sleeping bag mo, maglalagay ka ng pack liner. So ilalagay natin lagay natin yung mga bagay na ayaw natin mabasa, tulad ng yung malong natin. Ito yung ginagamit kong kumot. Hindi na ako gumagamit ng sleeping bag unless yung pupuntahan kong kabundukan ay nagda-drop or nagbibelow centigrade. Ayun, tsaka lang ako nagdadala ng sleeping bag. Ito, ginagamit kong malong. Ginagawa ko tong kumot. At the same time, kapag nagpapalit ako ng damit sa labas at walang CR at ayaw mong mabasohan, ito, magandang option to kasi magaan siya. At the same time, may kalakihan din to. At yun, kayang protect din sa lamig. Add-on doon sa sleeping bag na dala mo. Ayun, so ilagay natin siya dito. Ayaw natin mabasa yan. Ayan. Okay, so ilalagay natin yan dyan. Ngayon, ang mga backpack normally, kadalasan meron silang compartment dito sa ilalim. Ang usual kong linalagay dito ay yung sleep system ko kapag ako'y natutulog na sa loob ng tent. So that includes my sleeping mattress, which is Nemo. And then my sleeping pillow. Ayan, 4 class na inflatable pillow. Maganda to kasi meron tong cushion at the same time mura. Sa Nemo, maganda rin siya. Ang R value niya is 2.5.
good for our climate. Good na good sa klima ng Pilipinas. Itong Nemo. This is an insulated AirPod that will make your back warmer in a cold nights. No, so hindi ka lalamigin dito. Goods na goods to. Okay, so ilalagay natin to sa ilalim. At syempre, since separated to doon sa actual backpack natin doon sa gitna, lagyan rin natin siya ng plastic na yan. Para make sure na kapag umulan or lumakas man yung ulan, hindi siya mababasa. Once na nag-camp ka na, gamit mo pa rin siya sa loob ng tent mo. Siyempre, ayaw mo naman umiga sa tent, sa sleeping pad na basa, di ba? So, inclusion na doon ay meron akong Nomad Outdoor na tarp. So, ito yung una kong sinesetup para ma-pitch ko ng maayos yung tent ko sa ilalim at hindi mabasa yung actual tent ko sa loob. So, ito yung unang-unang pinipitch ko. Pag na-setup ko na to, ayan, doon ako sa ilalim ilalagay lahat ng gamit ko para i-set up yung tent ko, yung sleeping pad ko, at makapagpalit in case na umuulan ng malakas. So, ilalagay din natin yan dito or kahit hindi na pala, huwag na natin ilagay yan kasi okay lang naman mabasa to. So, setup natin. Paano? Lagay natin tong stick bag sa ilalim. So, linalagay ang mga slip system sa pinakailalim. Ito yung mga bagay na hindi mo kakailanganin along the trail. So, ito yung mga pinakalas mong ilalabas sa backpack mo kapag nagka-camp ka na. Kasama natin yung ating tarp sa loob para kapag sakaling umuulan or kahit hindi umuulan, mabilis natin siyang makukuha. Ayan. Madalas sa mga backpack na yan, meron ng ganyan. So, kapag okay na yan, ayan, makikita nyo, nakakatayo na siya mag-isa. At medyo nakaporma, di ba? Magandang tignan. Gusto ko sa isang backpack or gusto ko sa mga camping gears ko kapag linagay ko sa backpack ko, hindi siya deform. Mas maganda pa rin yung may forma. Alam mo naman, mga backpackers, gusto nila maganda at tidy yung kanilang camping gears. Ayun. So, ang next step ko na ilalagay is sa gitna is yung mga mabibigat na gamit. At kung ano yun, pakita ko sa'yo. So, ang susunod natin is yung cook set natin. So, ang cook set na dala natin ay Trangia. Lightweight, ionized na pot, at yun, non-stick na rin siya. At ito yung loob niya. 2 pots to. Dati, ang ginagamit ko is yung... Actually, this is aluminum pala. No? Yeah, lighter. Pero meron kasi mga aluminum na medyo may kabigatan. Katulad ng Covea cook set. Ayun, yung dati, yung entry level na cook set na ginagamit is yung Covea. 4 to 6 person yun. So, kompleto na yun. Meron ng pot, meron ng big pot, meron ng small pot, tapos meron na rin mga plato, tapos yung lagay ng soup, at kung ano pa. Unlike ngayon, ito na lang ginagamit ko ngayon. Although okay yun sa kapag big group kayo, ayun, malaking tulong nun kasi mas marami kayong paglalagyan ng pagkain. Lalo na kung marami kayong lulutuin. Ayun. So paano ko ito ilalagay? Meron din akong Trangia na plate. Sobrang gaan lang yan. Halos down to nothing. At titanium long spoon. Laging dalawa yung dala ko for the reason na yung isa pang halo-halo tapos yung isa pang actual na kain ko. Or kapag lilipat ako ng ulam o kaya pagkain. Ayun, ito yung ginagamit kong serving spoon. At ito naman yung sa kapag kumakain na ako talaga. Or minsan, kapag dala kayo or may kasama ako na walang camping gear, eto, nagsishare na lang kami. At ito yung pinaka-clip ng pot. Kapag nagluluto, clip siya dito. Ayan. Ganda. Trangia. Ayan. Ayan, meron din tayong, syempre, titanium na baso. Lahat titanium kasi medyo kailangan na natin ng mga magagaan na camping equipment para hindi tayo mas mahirapan. Unlike dati, kasi dati talagang mabibigat yung mga camping gears. Pero unlike now, since these camping gears are available on the market, madali na lang siyang bilhin ngayon at marami kang option. Ito, lighter weight. Titanium cap. Pwede kang actually mag-boil ng tubig direkta dito. Good conductor to ng heat. So, mabilis uminit to. So, make sure na
wag nyo nga hawakan barely ito kapag bagong init or pinakuluan or nagpakulo ka dito using this cup kasi pwede kang mapaso or magkaroon ka ng first degree burn. Pero ang kagandahan naman sa mga cup na to or sa mga titanium ay mabilis din silang lumamig. So, yun yung siguro, pakapakulo mo ng tubig dito, kakape ka, siguro steady mo lang siguro ng mga 2 minutes, ganun. 1 minute, kahit 1 minute lang, malamig na yung cup mo. Pero yung pinakuluan mo, yung kape mo sa umaga, mainit pa rin yun. So, yun. So, ayun. Yan. So, ang gagawin natin is ipapak natin siya ng maayos. Ito yung stove natin. Paano natin ipapak siya? Since meron tayong space dito sa loob, ayan, ilalagay natin siya dito. Ito, meron din akong ketchup. Ayan. Pero bago natin ipakita ko muna sa inyo kung ano yung mga laman ng dala ko. Ito, meron akong ketchup dito. Ketchup, ayan, nakuha ko lang to sa Burger King. Ito yung ketchup na dinadala ko sa bundukan kasi ito yung pinakamabilis na meron na siyang pinaktanggalan ng ketchup. So, pag nabuta siya, maliit lang. Pwede mo siyang i-close through lighter. Ayan. Tapos, meron din ako dito electrolyte. Element, yan. Sa Element, ito yung pinakamagandang electrolyte na mabibili mo sa market. Kasi ito, walang sugar to. So, meron kang 1,000 magnesium or sodium. Meron kang 200 milligrams na potassium at 60 milligrams na magnesium. So, kung medyo mahiluin ka at medyo ano ka sa mga elevation or may elevation sickness ka, malaking tulong to. Kasi ako, katulad ko, nung times na nag-start ako, may mga elevation sickness ako. Lalo na the higher I get, the more the dizzier I get. So, ito yung naging tulong sa akin para mawala yung mga ganun. At kung nagumpisa na yung pananakit ng ulo or kasi meaning dehydrated ka na nung time. So, para ma-replenish yung mga electrolyte na nawala sa katawan mo, ito, good na to for 1 liter. Ayan. At makaka-survive ka na at ma-replenish yung lakas mo ulit. Ang isa rin pinakamabisa bukod dito is buko juice. Karamihan ng mga kabundukan ngayon may mga nagtitinda ng buko juice. Mas mabisa yun. Aside from dito. Yun, natural yun. Pero kung wala naman kayo mabibilan ng buko juice at medyo gumagawa kayo ng long hiking, eto, goods na goods tong na to, Element. Okay? So yun. At ano pa? Eto, meron akong adapter dito kasi itong adapter na to, ito yung ginagamit ko sa aking stove. Kasi kadalasan, available na butane nowadays is yung mga mahaba, non-threaded na butane. Yung stove ko kasi, pwede lang dito is yung mga threaded butane, yung mga bilog na maliliit. Parang ganito. Ganyan yan. Threaded yan. Meron yung thread sa gilid. Saan sasalpak mo yung ating stove. So, yung stove natin ay isang MSR Deluxe. Kagandahan nitong upward stove na to, meron na siyang sariling igniter. Tapos, meron na rin siyang regulator, lakas at hina na apoy. Ito yung ganyan. Tapos, okay. Pero since nagkakaubusan, bumili ako nito. Kasi ito naman, may adapter para sa mga long canister. Kapag hindi available, ganito. Kasi balita ko ngayon, nagkakaubusan siya. Pero hopefully, sana magkaroon ulit ng mga ganito. Okay, so yun. So ayun, ipapak natin siya dito. At since meron space dito, dito natin siya lalagay. Ayan, lalagay na natin to dito. Ayan. At paglalagay pala ng mga mabibigat na gamit, lahat ng mabibigat na gamit, make sure na pinakamalapit siya dito sa likuran natin. Lahat ng gamit na mabibigat, ilalagay yon as much as possible dito sa ating malapit sa likuran para hindi ka para yung weight nung or yung bigat nung mabigat na yon hindi mo masyadong maramdaman kapag ikaw ay nag-hike. Unlike kapag ito ay nasa bandang dito or nandito sa may pinaka dulo ng bag mo, yung bigat niyan mararamdaman mo paniguran. So, para hindi mo maramdaman yung actual na bigat, ilalapit mo siya sa may bandang likuran mo. Ayan. So, ganito siya. Dito siya malapit sa ating likuran. Okay?
So, ang next step natin ay itong isa stuff sack. Ang mga laman pala nito ay yung towel, yan, yung personal hygiene, like soap, shampoo, tapos toothpaste, toothbrush, ayun, mga ganun stuff. Tapos, camp light natin, ayan, meron ako dito ang camp light na dalawa. Ayan, nagdadala ako nito for sasabit ako sa labas ng tarp. Habang nagluluto, at least meron kang maliwanag na ilaw. Yun, so lalagay ko siya sa stuff sack ko. Naka-waterproof na siya. Ibabalot lang natin to. Yan. Ayan, para magkaroon ng tag dito, medyo bulky siya. Paimpisin nyo na lang hanggang mawala yung hangin. Pero sometimes nakakatulong din kasi yung empty space ng bag natin, nakakatulong siyang i-mold yung bag natin. So, ito yung next na ilalagay natin dito. At ayan, since meron na tayong naka-plastic na lahat yan, sigurado na akong hindi yan mababasa kahit ano pang mangyari. Okay? So, ang next step na ilalagay ko sa aking backpack, itong MSR tent natin, good for 2 person. Lalagay natin to sa huli kasi pinakaibabaw, from the moment na magpunta kayo or makapunta na kayo sa campsite, ang unang-una nyong isa-set up ay yung shelter ninyo, which is yung pinaka-tent. Just so in case na miscalculate nyo yung oras ng pag-akit nyo at inabot na talaga kayo ng gabi sa daan at magkakamp kayo, syempre, ayaw nyo naman magkakakalgal ng mga gamit nyo hanggang ilalim nyo kasi linagay niyo yung tent nyo sa pinakailalim ng bag nyo. Paano kung umuulan pa nung time niyo? So, hindi nyo makakagad mailalabas yung shelter nyo. So, the best ay ilagay mo yung tent mo sa pinakaibabaw. Okay? Ayun. So, since we're good, yung tent ko pala, hiniwalay ko yung pinaka-pegs niya at yung pole niya. Kasi medyo bulky at hindi siya magkakasya sa loob ng bag. So, nilagay ko siya as a separate location. Dito ko siya linalagay sa gilid ng bag. Okay? Ayan. At yung backpack natin, since meron siyang, ayan, strap, gagamitin natin yan para ma-make sure yung pole ay hindi matanggal. Ayan, okay na. Okay. So, yun. Medyo okay na siya, no? So, yung water bottle natin. Hindi ako nagbabladder kasi unang-una, pag nabutas yung bladder mo, mahirap Hindi siya easy access Kasi the moment na nagbladder ka, yung may mga hose, isasalpak mo yun yung pinakauna, ilalagay mo rito, tapos yung pinaka-hose niya, lalagay mo pa dito, hanggang sa makarating siya dito sa may strap mo. Kapag naubusan yun ng tubig at kailangan mag-refill, tatanggalin mo lahat ng gamit mo rito, which is napaka-hassle at hindi siya convenient. Oo, get ko yung point na maganda nga yun kasi habang naglalakad ka, zip ka lang ng zip, hindi mo na kailangan magawak ng kung ano, no? Pero hindi kasi nagiging convenient sa akin yun. Meron akong ganun pero matagal ko na siyang hindi ginagamit. So yun, kadalasan din sa mga backpack, meron yang brain or meron siyang zipper dito or pinakang compartment sa pinakaibabaw. Ano yung mga linalagay dito? Ang mga linalagay dito, katulad ng medical kit. In case nagkaroon kayo ng emergency, kailangan meron kayong medical kit na mabilis na makukuha sa bag nyo in case nagkaroon kayo ng emergency. At ang next step ay yung pinaka-kit mo. Meron tayong Gossamer gear dito. Isa rin siyang waterproof na pouch. Ang laman nito ay headlamp. Yan. Wherein kapag ginabutan kayo ng gabi, madali mo siya ma-access. At in case na malobat kayo, and nandito ko rin linalagay yung aking power bank. Lightest power bank. Isa siyang Nitecore NB10000. Waterproof na rin siya. Wala pa ako naging problema dito ever since. Walang problema sa pagcha-charging, walang problema sa pagano. Pero ang problema ko lang dito is kapag wala na naka-charge, nag-i-stay on yung light dito. Pakita ko sa. Ayan, nag-i-stay on yung light niyan at kailangan mo siyang patayin. At kung medyo hindi ka, alam mo yun, hindi ka attentive sa mga gamit mo, may iwanan mo siyang nakabukas. Never pa ako naubusan ng dito nakakapag full charge pa rin ako ng 2 full charge sa cellphone ko at sa mga iba kong gear. Ayun, so dito yan nakalagay lahat sa pouch ko at inclusion, power bank,
At the same time, meron din akong whistle. Although yung mga ibang backpack ngayon, meron ng mga whistle katulad nito. May kasama na siyang whistle. Ayan, kita nyo. Pero nagdadala pa rin ako ng extra just in case. Ayun. Tapos, utility tool. Lahat ng hiker meron ganito. Kasi for kung meron kang kailangan i-repair or kailangan kang gawin. Katulad ko, nagdadala ako ng camera at i-adjust yung tripod ko. Ito, goods na goods. Yung ganitong Swiss knife lang, okay na to. Ayun, tapos cable, and then headlamp. So, lahat ng yan, ilalagay natin dito. At since waterproof yan, alam kong safe yung mga gear ko at hindi siya mababasa. Just in case na lumakas yung ulan. Palagay natin yan sa ibabaw. Yan. We still have extra space. So, for tubig ko, I have a smart water bottle. At isa pa sa mga discover item ko, ewan ko magugustuhan nyo, meron ako dito Iclone cup. So, originally, yung cup nito, di ikot. Ngayon, bumili ako ng ganito. This is around 130. I think sa Shopee 130 tapos plus shipping around 200 para dito. Ang binili ko nito 5. So gagawin pag nasa trail ka, meron kang tubig dito, hindi mo na kailangan ikot dyan para makainom ng tubig. I-tap mo lang ganyan, tapos subo mo sa bibig mo. Okay na, goods na. Diba? Lalagay natin yan dito sa gilid ng bag natin. Yan, goods na goods. Ako nga pala, no, bago yung parang maano yung space sa mga empty space dito sa mga bag natin. Yan, yung ano natin, windbreaker natin na jacket, lalagyan natin yan dyan para ano yung spaces sa gilid. Yan, para yung forma niya magmukhang maangas kahit hindi maangas. Ayan. So, dito, nalagay ko rin dito pala sa top nito, shades, yan. Tapos, sombrero, sa init, ng cup, at ating foldable chair. Napakagaan, murang-mura lang to sa Shopee. Siguro mga 200 pesos lang to. Kaya na yung bigat ko na 68 kilos. Ayan, lagay natin yan dyan. Wag na pala dyan. Lagay natin yan dito sa ibabaw. Tapos clip natin siya. Secure. Ang gamit natin. Tapos na natin yan. Okay. Tapos yung brain natin yan. Yeah. Okay. Yun ang mga essential camping equipment natin. Ayan. Kung meron ka pang ilalagay like dito yung cushion or yung pang mattress ninyo, pwede nyo ilagay dito. Huwag kayong maglalagay ng mga mabibigat na gamit sa labas. Yung mga lightweight lang. Siguro yung mga padding para sa higaan ninyo, pwede yun dito kasi lightweight. At dito natin lalagay ang ating trekking pole. Ayan. Napaka bisa ng trekking pole, lalong-lalo na kung sa mga terrain na wala kayong kakapitan na puno or halaman, mabisa to. At hindi lang yun ang silbi niyan. Ang silbi rin niya marami pang iba. Kung naka-tarp tent kayo, pwede nyo gamitin tong stick para itayo yung tarp tent. And then, at actually, marami pang search nyo na lang sa Google, maraming option to na paggagamit. So, always bring a trekking pole. Hindi nakakasama magdala niyan kasi yung iba, yung iba kasi, ay nila may trekking pole. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa akin, goods na goods yan. Okay, so yun lang naman. At ito na yung, dito na, nahanap ako na lahat ng mga essentials. Ayun. Maraming salamat sa panonood. Muli ako si Outdoor Jan. At huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, i-share, i-like. At kung paano nyo binabackpack yung mga camping gears nyo, just comment down below. Pag-usapan natin yan at i-share natin yan. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa susunod kong video.